Magandang araw muli mga kababayan. Ito po ang inyong lingkod na muli namang maghandog sa inyo ng isang panibagong video. Ito po'y patungkol doon sa debate ng Seventh-day Adventist at sa pagitan din naman ng ang dating daan or sa pangkat ng MCGI sa panguna po ni Brother Eli Soriano. So ito po ay maituring na nating part 3 na po sa paksang pinag-uusapan dito. Dahil nandyan na po ang part 1 at part 2 sa debating ito sa pagitan ng Sabadista at sa MCGI. At na ating natandaan na nung nakaraan, siyempre nag-usap sila si Bert Valenton and then sumunod si Caminong sa part 2. Ito naman sa part 3 ay muli naman ang tumindig dito ay si Bert Valenton. Siyempre, sasagot si Brother Eli. So muli mga kabayan, ito na po yung panghuli at ang part 3 na po sa kabuuan ng debating ito. At pasensyahan na kayo, ito'y sino-shortcut ko na lang sa may parting dulo kasi sa may kalagitnaan po ay nagkaroon ng hindi magandang kopya. Parang nag-i-static. So sino-shortcut ko na lang. Dito na po tayo dumiretso sa pagtindig ni Bert Valenton. Mga kababayan, narito na po ang part 3 sa usapang ito. At muli ang paksa ay tungkol din naman po sa 10 Commandments. Kung ito ba'y dapat pagsundin or hindi sa panahong ito. Okay, Brad. So, ready, go. Time. Mga kapatid, ang Panginoon ay malapit ng dumating. Inulit ko siya. Sinabi ko na sa inyo kanina, isulat nyo yung mga talata. Si kasamang Soriano, 2 beses tumindig o 4 na beses nung tumindig. Walang talatang ibinibigay para inyong sulat. Sumuli ito si Bert Valenton na isa pong spokesperson ng Seventh-day Adventist or Sabadista. Santiago 1.22, mga kapatid. Dapat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang ng iyong dinadaya ang iyong sarili. Mga kapatid, mula kanina, puro kayo tagapakinig. Dinadaya ninyo ang inyong sarili. Ayon sa Santiago 1.22. Wala kayong talata. Time out. Wala kayo natin sa lugar. Sige po mga kabayan, makinig lang kayo. Meron akong kukunin kasi wala tayong pangbasa sa lamig. Ang pag-uusap dito, basta ipaliwanag lang natin. Huwag na natin damay ang audience. Okay. Kaya paliwanag lang natin. Okay. Kanina si Soriano, lahat kayo tinatanong. Karapatan ko din magtanong sa inyo. Mga kapatid, itong pag-uusap nito, alin sa dalawa, sa Satanas o sa Diyos. Hindi nakukuha ito sa kantaan o palakpakan. Ano nga ang sabi? Ganito ba talaga dito? Isulat nyo yung mga talata na aming babasahin. Hindi ba wag nyo isulat yung kanya? Bahala kayo. Okay. Hindi
mo puputulin ng oras habang nagsasalita si Cabert. Kaya pananagutan ng ni Bert kung bahala na siya magsalita. Tuloy-tuloy po oras ni Cabert. Okay. Mga kapatid at mga kaibigan, ulitin ko po. Huwag natin daanin sa palakpakan o sigawan. Tayo ay nasa huling panahon na. Tandaan nyo, nasa huling panahon na tayo. Malapit na ang Panginoon dumating. Gusto ko makilala ninyo na ang kalooban ng Diyos dapat tuparin. Tandaan natin yan. Sige, kaya mo yan. Kaya mo yan, Bert Balinton. Play silent. Makinig lang tayo. Muli ha mga Okay. kababayan, Bert Balinton, siya pong spokesperson at isa sa mga tagapagsalita sa debating ito ng Seventh-day Adventist. Ang isa ay si Kaminong ang Pilubino. lahat na nagsusunod ng kanyang mga utos. Basahin natin. Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. May mabuting pagkaunawa ang lahat na nagsisisunod ng kanyang mga utos. 111 Gs ng awit. Sulat nyo! Huwag mo utosan. Huwag mo utosan, Bert Ayan mo na Balinton. sila, Brad. Ang may mabuting pagkaunawa, lahat na nagsusunod ng kanyang mga utos. Kung kayo'y ayaw nyo sa 10 utos, maliwanag ang pagkakasabi, walang mabuting pagkaunawa. Ano man ang inyong palakpakan o sigawan, mga kapatid, ayon sa 111 Gs, walang mabuting pagkaunawa ang lahat na hindi nagsusunod ng kanyang mga utos. Binanggit, ikasama Suryano kanina, hindi naman siya tutol sa 10 utos. Bagkos na dagdagan pa nga. Eh kung hindi siya tutol, eh paksa niya tututol siya eh. Luwanag yun. Patutunayan ko na hindi na 10 utos ng Diyos ang dapat tuparin sa mga tao sa panahon ito ayon sa Biblia. Patutunayan Yan ang paksa po, mga kabayan. Pagkasabi niya, hindi lang 10 utos. O di naniniwala ka sa 10 utos? Mga kapatid, konti tahimik lang. Ito'y sa ano natin to. So yun po mga kababayan, binasa ni Bert Balinton ang paksa Kaya na kaliligtas pinag-uusapan natin ito mga kapatid. sa debate. Binanggit niya, niluma ang unang tipan. Sa Hebreo 8 Gs, hindi po 10 utos yun. Pag napatunayan ni Soriano na yung Hebreo 8 Gs, 10 utos, aanib ako sa iyo. Nako patay. Alis na sa Seventh-day Adventist. Okay. Ay palakpakan din. Aanib lang natin. Pag napatunayan ninyo, ulitin ko mga kapatid, darating ang araw siguro kasama ninyo ako. Okay, tahimik lang. Ulitin ko po. Wala nang sigawan, wala nang palakpakan. Pag napatunayan ninyo na yung nasa Hebreo 8 Gs, 10 utos, aalis na ako sa Adventista. Palakpakan. Ngunit, kung hindi nyo mapatunayan na yun ay 10 utos, umalis na kayo kay Soriano. Para parehas. Tama lang Basahin yan, natin. Bert. Hebreo 8 Gs. Hebreo, Tahimik lang mga kapatid. At ito pag-aaral ito. Hindi kantsawan ito eh. Pag-aaral ito. sapagkat ito ang aking pakikipagtipang aking gagawin sa sambayan ni Israel
Pagkatapos ng mga Lumayan araw, nila. 8:13 ng Hebreo. doon sa sinasabi niya, isang bagong tipan ay linuma niya ang una. Napatwat ang nagiging luma at tumatanda ay malapit ng lumipas. Yun ang 10 utos ayon kay Brother Soriano. Ayon sa Adventista, hindi po 10 utos. Patunay, yun po ay dugo ng hayop bilang isa sa mga tipan. Bago natin pag-aralan ito, basahin natin muna yung mga tipan. Dito sa Sige, Bert, kaya mo yan. 24:7. Tuloy mo lang yan, Bert. Binabanggit dito, ito ay tipan din. Tipan. Tatandaan ninyo. 24:7. Hebreo? Exodo Ano nga ba ko yan? 24:7. At Exodo or kanyang kinuha ang Hebreo? aklat ng tipan at binasa sa pakikinig ng bayan at kanilang sinabi, lahat ng sinalita ng Panginoon ay aming gagawin at kami ay magmamasunurin. 24:7 ng Exodo. Ito po ay aklat ng tipan. Yung aklat, tinatawag din po yun tipan. Siya. Yung dugo, tinatawag din pong tipan. Exodo 24:8. At kinuha ni Moses ang dugo at iwinisik sa bayan at sinabi, narito ang dugo ng tipan na ipinagkatipan ng Panginoon sa inyo tungkol sa lahat ng mga salitang ito. Dugo ng tipan. Dalawa na. Tipan din yan. Oh, Bert, bako ka magpatuloy ano. Sa mga letioners po mga kababayan, mga kapatid, ang itong si Bert Balinton, kasama nga niya din diyan sa debating ito si Caminong Pilomino at nandyan din naman po si Brother Eli. Sila po ang isa sa mga panelist sa programa ni Manolo Pabes na may pamagat na This is Manolo and His Genius Family. Way back 1980s po to mga kababayan sa istasyon ng Channel 7 or GMA na doon sa AM radio ang pangalan ay DZBB. So yun po sila, magkakasama po sila doon sa programa ni Manolo Pabes at hindi lang po sila kasi sa programa ni Manolo Pabes marami pong panelist doon na magkaiba-iba ang pananampalataya. Nandyan po yung membro ng Iglesia ni Cristo, mga former at saka yung kasalukuyang member dyan sa Iglesia ni Cristo na pinamunuan ni Felix Manalo, mga Katoliko, mga born again, and saksi ni Jehovah, at marami pang iba mga kababayan. So yun po, pinapakilala ko lang sa inyo para naman sa mga late tuner. Tuloy mo, Bert, ha? Mga kapatid, yung palatuntunan, Deuteronomio 5:1-3, tipan din yun. Deuteronomio 5:1-3. At tinawag ni Moses ang buong Israel at sinabi sa kanila, dinggin mo, O Israel, ang mga palatuntunan at mga katulan na aking sinalita sa iyong mga pakinig sa araw na ito upang matutunan ninyo sila at ingatan at isasagawa sila. Ang Panginoong ating Diyos ay nakipagtipan sa atin sa Horeb. Hindi pinagtibay ng Panginoon ang tipang ito sa ating mga magulang, kundi sa ating lang mga nangaririto lahat na buhay sa araw na ito. Yun ay palatuntunan. Ang tawag doon, tipan. 4 na. Sa Genesis 17:10-13, tipan din ang tawag. Pagtutuli, tipan din yan. Genesis 17:10-13. Ito ang aking tipan na inyong iingatan sa akin at sa inyo. At nang inyong binhi, pagkamatay mo, tutuliin ang bawat lalaki sa inyo. At kayo'y tutuliin sa laman ng inyong balat ng masama. At ito ang magiging tanda ng aking tipan sa inyo. Yung Ang pagtutuli, ipinanganak sa bahay at ang binili na iyong salapi
ay dapat tuliin, at ang aking tipan ay isa sa iyong laman na pinakatipang walang hanggan. Yung pagtutuli, kasi ng mga panahon na yun, pag ipinanganak ang isang lalaki, tinutuli pagdating ng 8 araw, tinawag din yun tipan. Yung 10 utos, tinawag din tipan. Deuteronomio 4:13. Yung dugo, tinawag din tipan. Hebreo 9:20. Maraming tipan, mga kapatid. Hindi basta nabasang tipan, 10 utos. Kaya ako inisa-isa sa inyo yung tipan. Baka tayo maligaw. Hebreo 9:20. Ganito po ang pagkasabi na sinasabi, ito ang dugo ng tipan na iniutos ng Diyos tungkol sa inyo. Yung dugo, tinatawag din tipan. Kaya ko inisesi sa inyo. Yung bahaghari, tinatawag din tipan. Genesis 9:13. Pinakikilala ko lang mga kapatid, maraming tipan ang ibig sabihin. Hindi basta tipan, 10 utos. Nabasa ninyo, niluma ang unang tipan. Sigawan na kayo, 10 utos. Hindi po. Ang aking bahaghari ay inilalagay ko sa alapaap at siyang magiging tanda ng tipan ko at ng lupa. Yan, baghari, tinawag ding tipan. Ngayon, ang tanong, itong nasa Hebreo 8:13, niluma ang unang tipan. Ano ba yun? Hebreo 9:18. Ano ba yun? Hebreo 9:18, ganito po ang pagkasabi, kaya't ang unang tipan ay hindi ipinalaga ng walang dugo. Yan. Ano yung tipan? Niluma. Dugo. Hindi 10 utos, mga kapatid. Ulitin natin. Ulitin natin. Ano yung niluma? Hebreo 9:18. Ulitin lang natin. Kaya't ang unang tipan ay hindi ipinalaga ng walang dugo. Kaya't ang una mang tipan ay hindi ipinalaga na walang dugo. Ano na unang tipan? Yung dugo. Ano lang niluma? Niluma ang unang tipan. Dugo ang pinagkasuhapan doon. Masaya ang viewers. Talagang Basahin natin ulit. Sa Hebreo, Brother Soriano, maaari ikaw makapagsabi sa kanya na, walang maingay. Malamang si Soriano, Bert talaga. para makapakinig lahat tayo. Ganyan talaga yung mga kababayan. Pag mayroong debate na kagaya nito, lalo na pananampalataya, marami talaga sa Biblia, mga kapatid. Ulitin ko po, baka tayo mga meron, maligaw. Yung nasa mga fans baga. Hebreo 8:13, niluma ang unang tipan. Yan nga yung dugo na inihahandog. Yan nga ang nakalagay sa Hebreo 9:18. Pero linawin ko lang mga kababayan, mga Meron. kapatid. Ito'y friendly Meron debate. pang isa na inalis. Walang cross-exam Hebreo, para babasahin pagkatapos ko na, mo salita niya sa yung babasahin isa. ito. Hebreo 19. Inalis ito. Hebreo 19, saka sinabi niya, narito ako'y pumaparito upang gawin ang iyong kalooban. Inalis niya ang una upang may katag ang ikalawa. Hindi po 10 utos yan. Baka kayo maligaw. Yan po ay mga handog na inihain. Ating mababasa yan sa bandang ibaba ng Hebreo 10 na yan ay sa 4 hanggang 8 na inalis ang una. Yan po ay handog na sinusunod. 10, 4 hanggang 8 ng Hebreo. Sapagkat hindi maaari na ang dugo ng mga baka at ng mga kambing ay makapag-alis ng mga kasalanan. Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan ay sinasabi,
Hain at tog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Sa mga handog na susunugin at mga haing patungkol sa mga kasalanan ay hindi ka nalulugod. Nang magkagayoy sinasabi ko, narito ako'y pumaparito sa balumbo ng mga aklat ay nasusulat tungkol sa akin, upang gawin, O Diyos, ang iyong kalooban. Yan. Napakaluwanag mga kapatid. Ang tinatawag na bagong tipan, dugo ng Panginoon. Unang Korinto 11:25. Sulat nyo. Sulat nyo. Parang awa nyo na. Sulat nyo. Huwag yung tagapakinig lang kayo. Dinadaya kayo ng inyong sarili. Napakatanda naman eh. At gayon din naman, hinawakan ang So, saro ganyan talaga mga pagkatapos kabayan. ng maghapon, Ito'y, na sinasabi, tagisan ang sarong ng ito'y kaalaman siyang tungkol bagong sa tipan Biblia aking sa dugo. kanya-kanyang pananampalataya. Gawin ninyo Muli, ito ito sa po'y tuwing kayo'y sa magsisiinom pagitan ng sa Seventh-day pag-alala Adventist o sa akin. Sabadista, Yung sinasabing bagong tipan, Adventista, ano bang yan tawag po ng ang dugo iba dyan, ng Panginoon. ito'y sa pagitan ng MCGI or ang dating Huwag natin na mas sabihin kilala na- sa panahon Yan ang dugo ng yaon. Panginoon. Nasa Ngayon kasi is Mateo MCGI. 26:28 pa rin yan. Basahin natin. Kailangan maging dalawang talata. Mateo 26:28, Last 3 minutes. Ayan. sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Yung bagong tipan, yan ang dugo ng Panginoon. Tandaan natin mga kapatid. Yung lumang tipan, ano naman yun? Exodo 24:8. Alam mo nawa ninyo ito? Ano ba yung lumang tipan? 24:8 ng Exodo. At kinuha ni Moses ang dugo at iwinisik sa bayan at sinabi, narito ang dugo ng tipan na ipinagkatipan ng Panginoon sa inyo tungkol sa lahat ng mga salita ito. Yan ang tinatawag na lumang tipan. Dugo ng hayop, mga kapatid. Hebreo 14, patunay. Sapagkat di maaari na ang dugo ng mga baka at ng mga kambing ay makapag-alis ng mga At mga kapatid, kasalanan. sa pagkatapos nitong si Bert Yan, Marinton dugo magsalita, ng hayop. ay tatayo Kaya naman pag muli si nabanggit Brother ang Eli bagong na tipan, magsalita din dugo naman ng Panginoon. ng Pag patungkol din nabanggit naman sa yung mga sinasabi lumang ni Bert tipan, Marinton. dugo ng Walang hayop cross exam yun, ito, mga ito'y kapatid. debate na friendly debate, walang cross Nakatalata exam. sa Biblia yan. Hindi natin mapapawalang kabuluhan. Kumbaga sa mga usapang Kaya, reactors dito sa hindi YouTube is basta walang sinabing, debate. 10 seconds. Ang una, 9, 8, dugo ng hayop yan. Saya naman, no? Masaya ang audience. Pinapaalala lang po namin sa magkabilang panig na palakpakan lang muna ho. Tapos, ito na yung huling tindig ni Brother Eli. Ito na po si Brother Eli. So ituloy-tuloy lang natin to. Hindi ko na to patayin. Hindi sisingit ako ng salita. Medyo magkakadugtog-dugtog. Para diretso po ang natin. At ang video na ito mga kabayan, ito ay credited or credit natin kay debates and Kaninang esoteric nagsasalita si collection. Albert, nalungkot ako ulit. Kasi, siya pala, pag sinabing dugo ng tipan, yung tipan ng dugo. Ganun siya kung umunawa sa Biblia. Eh, hindi po tama yung pagkaunawa ni Kabet na yun. Pakinggan nyo ang 24:7 ng Exodo. Na sinasabi niya, ito raw ang lumang tipan. 24:7, 8. At kanyang kinuha ang aklat ng tipan. Hindi nyo ha? Yung tipan, ni aklat. Right? Tangible yon. Kinuha ni Moses yung aklat ng tipan. Tuloy. At binasa sa pakinig ng bayan.
binasa yung aklat ng tipan sa pakinig ng bayan. Tuloy. At kanilang sinabi, lahat ng sinalita ng Panginoon ay aming gagawin, at kami ay magmamasunurin. Tuloy. At kinuha ni Moises ang dugo at iniwisik sa bayan, at sinabi, narito ang dugo ng tipan. Ayun. Kinuha yung aklat ng tipan, tapos binasa sa pakinig ng bayan, tapos kumuha ng dugo, yung tipan na wala pa. May aklat na nga eh. Kasi Tapos kumuha ng dugo at iwinisik sa bayan at sinabi, narito ang dugo ng tipan. dugo ng tipan. Yung bang tipan ng dugo, paano mong babasahin yung dugo, ano? Ano kahilo? Paano mong babasahin yung dugo? Hindi dapat ganyan ang paggamit ng Biblia. Kasi alam nyo, ang tipan, para maging epektibo, kailangan may mamatay. Yan ang batas. Kaya nangangailangan ng pagkabubo ng dugo, kailan tamat may tipan. Yung binasa niya kanina, yung pagtutuli raw tipan, tama. Sapagkat pag tinutuli, may nabububog dugo. Ewan ko lang kung sa kanya bloodless. Hindi pwede na magkaroon ng effectivity ang tipan kung walang nabububong dugo. Kaya nga, pati sa bagong tipan, may dugong ibinubo. At ito ay ang dugo ni Kristo. Hindi yun ang tipan. Ang ibinubo sa bagong tipan, dugo ni Kristo. Pero hindi dugo ni Kristo ang tipan. Meron ba tayong pruweba, mga kapatid, na talagang ganun nga ang batas tungkol sa tipan? Pakinggan niya Basa. sa isang talata. Basa. At sapagkat kung saan mayroong tipan, dooy kinakailangan ang kamatayan ng gumawa niyaon. Ang tipan. Sapagkat Kaya kung nagiging saan may effective pagka may kamatayang sumusunod. Dapat yung tandaan niyan, mga kapatid. Kaya si Kristo kinailangang mamatay. Hindi dahil sa siya'y tao. Yung iba, karaw si Kristo'y tao namatay. Kaya namatay para pagtibayin ang bagong tipan sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Kailangan may mamatay pag mayroong dugo. May mamatay para mapagtibay ang tipan. O ngayon, meron sinabi si Kabert kanina, yung daw bahaghari, tipan din daw yun. Basahin natin. Tingnan nyo ha. Basa. Aking ang aking bahaghari baghari ay nilalagay ko sa alapa, at siyang magiging tanda ng tipan ko at ng lupa. Kita nyo? Ano yung bahaghari? The rainbow will be the sign of my covenant. Ang bahaghari ang magiging tanda ng aking tipan. Aba, hindi pa naman bahaghari ang tipan. Mali yung Kabert. May tipan ng Diyos. Ano ang tipan ng Diyos? Kasama yung pangako. Pag nakita mo ikaw yung baghari, hindi ko na palulubugin ulit ang lupa kagaya ng aking ginawa. Yun ang tipan ng Diyos sa kanya. Kaya ting nakikita mo yung baghari, huwag kang makakabahan, Noe. Hindi bali nang masira yung barkong ginawa mo. Hindi ko na uli palulubugin. Yan ang pangako ko sa iyo. Yan ang tipan natin dalawa. At ang tanda ng aking tipan, ting makikita mo ang baghari ko. Hindi yung baghari ang tipan. O, ngayon. Hindi yung dugo ang tipan. Hindi yung dugo ang tipan. O, sinabi kay Kristo, alin daw, sabi ni Kabert, alin ika ang bagong tipan, yan ika ang dugo ni Kristo. Binasa ang 11:25. Basahin din natin. At gayon din naman hinawakan ang saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo.
sa dugo. Alin ang bagong tipan? Ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. O hindi yung dugo ang tipan, yung saro. Siyang bagong tipan. Yun lang. Ang sarong ito siyang bagong tipan. Pakiulit! Pakiulit! At gayon din naman hinawakan ang saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Alin ang tipan? Yun saro. Saro! Siyang bagong tipan sa aking dugo. Bakit sinabing sa aking dugo? Kasi pagtitibayin yung bagong tipan sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Yan ang dapat yung makita. Kasi nung unang panahon, ang mga tipan-tipan na yan, pagkaya na itinatalagay, talagang may pinapatay na mga baka, may tinapatay na mga kambing, para pagtibayin ang mga tipan ng Diyos sa kanilang mga lingkod nung una. Ngayon, may sinabi si Kabet, doon na intriga ko ron eh. Alam nyo kung ano yung sinabi ni Kabert? Pag napatunayang puraw, Ang saya ng audience. Pag napatunayan na ang Ebreo 8:13 ay 10 utos, aalis na raw siya sa Dabatista. Basahin natin ang Ebreo 8:13. Pakinggan niyo ha. Doon sa sinasabi niya, isang bagong tipan. isang bagong tipan ay niluma niya ang una. Datapwat ang nagiging luma at tumatanda ay malapit nang lumipas. Doon, Isang bagong tipan ay niluma niya ang una. Datapwat ang nagiging luma at tumatanda ay malapit nang lumipas. kanino ba sinabi yung bagong tipan? Kanino? Ulit ang talata. Doon sa sinasabi niya, isang bagong tipan, niluma niya una. Ibig sabihin, kung kanino niya sinabi yung luma, doon niya rin sinasabi yung bago. Tandaan niya, doon sa sinasabi niya, isang bagong tipan, niluma niya una. Sapagkat, paano magiging bago sa atin yung bago? Kung wala naman tayo, hindi naman tayo kasama sa una. Diba? Kaya lang magiging luma sa atin yung luma dahil may inintroduce na bago. Amen! Ngayon, ang tanong, ganito. Kanino ba sinabi yung unang tipan na yun ang naluma na doon din sinabi yung bago kaya nga naging bago? Basa. Ganyan, ako babasa. Ako babasa. Sige, Brother Eli, basa. Speciality. Malay mo. Malay mo, mag-isip. Malay mo, Aalis na si kumbinsin Bert. ko si Kabet. Ito, 8. Basa. Dadapwat. Ngayoy kinamtan niya ang ministeryong lalong marangal. Tinutukoy si Kristo. Nagkaroon siya ng lalong marangal na ministeryo o pangangasiwa. Bakit? Sapagkat palibasa siya na may tagapamagitan sa isang tipang lalong magaling na inilagda sa lalong mabubuting pangako. Sapagkat kung ang unang tipang yaon ay hindi ay naging walang kakulangan, kung yung unang tipan, kundi naging walang kakulangan, may kulang pala, no? Nagkaroon ng kulang. Kung ang unang tipang yaon ay hindi naging walang kakulangan, ay hindi na sana inihanap pa ng pangangailangan ang ikalawa. Kung yung unang tipan, kung hindi naging walang kakulangan yung unang tipan, hindi na kailangang ihanap pa ng pangangailangan ng ikalawa.
O dito, yung palang unang tipan, dumating ang panahon, naging kulang. Naging insufficient. Kaya humanap ng pangangailangan ng ikalawa. Ano ngayon ang sabi? Sa pagkakita ng kakulangan sa kanila, ay sinabi niya, narito, dumarating ang araw, sabi ng Panginoon, na ako'y gagawa ng isang bagong pakikipagpang sa sangbahayan ni Israel at sa sambahayan ni Huda. Hindi ayon sa tipang aking ipinakipagtipan sa kanilang mga magulang, nang araw na sila'y aking tanan sa kamay upang sila'y ihatid sa labas ng lupain ng Ehipto, sapagkat sila'y hindi na natili sa aking tipan at akin silang pinabayaan, sinasabi ng Panginoon, sapagkat ito ang pakikipagtipang aking gagawin sa sambahayan ni Israel. Pagkatapos ng mga araw na yaon, sinasabi ng Panginoon, na ilalagay ko ang aking kautusan sa kanilang pag-iisip at sa kanilang mga puso'y aking isusulat ang mga ito, at ako'y magiging Diyos nila, sila'y magiging bayan ko. Nakita nyo? Ano yung bago at ano yung una? Ano yung luma at saka yung bago? Sabi niya, kung yun ay kang unang tipan, hindi sana naging walang kakulangan, hindi na kailangan ihanap pa ng pangangailangan ng ikalawa. Nung makita niyang may kakulangan na yung una, sinabi niya, gagawa ko lang bagong tipan. Hindi ayon sa tipang ipinakipagtipang ko sa kanilang magulang, nang sila'y tangnang ko sa kamay at inilabas sa lupain ng Ehipto. May tipan ba ang Diyos sa kanila? Pagkalabas nila sa lupain ng Ehipto, meron ba silang tipan? Sana andon. Sa Sinai. Pagkagaling sa Ehipto, punta sila sa Sinai. Pagdating sa Sinai, nakipagtipan ng Diyos sa kanila. Alin yung tipan? Nakipagtipan sa Sinai. Pakinggan nyo basa ha. Ito, hindi invento ito, nasa Biblia ito. 4:13 ng Deuteronomio. Ito. Nung umalis na sila sa Ehipto, dinando na sila sa bundok, ano sabi? At kanyang ipinahayag sa inyo ang kanyang tipan, na kanyang iniutos na inyong ganapin. Alin yun? Sa makatuwid bagay ang 10 utos. At kanyang isinulat sa 2 tapyas na bato. Pakinggan nyo, para wag kayong madaya. Di umalis sila sa Ehipto. Pagdating sa Sinai, nakipagtipan ng Diyos sa kanila. Alin lang ibinigay na tipan? 10 utos. Sabi ni Kabit, di raw yun. Humanap kayo kung may iba pa na ibinigay paglabas sa Ehipto. Walang ibang tipang ibinigay ang Diyos pagkalabas sa Ehipto, kundi ang 10 utos na isinulat sa 2 tapyas na bato. Dumating ang araw, kulang na pala 10. Dahil kung hindi sana nakakita ng kakulangan doon sa unang tipan, hindi na kailangan ng pangalawa. Nung makita wala naman palang, may kulang pala naman yun. Wala naman bawal ang siyabu nun no? Sa 10, may siyabu ba ron? Wala. Sa bagong tipan may siyabu. Bawal ang siyabu. Tayo, sabi ng Diyos, hindi ko na ipapakipagtipan sa kanila yung kagaya ng unang tipan ko. Babaguhin ko na ang tipan ko, isang bago na. Ang gagawin ko pa, ilalagay ko sa kanilang puso, sa kanilang isip, susulat ko. Hindi na sa bato. Okay tayo? Talaga ba na yung unang tipan nakasulat sa bato at ang ikalawa nakasulat sa puso? Basa, pakinggan nyo sa 2 Korinto. Yamang nahayag na kayo'y sulat ni Kristo na pinangasiwaan namin, hindi isinulat ng tinta, kundi ng Espiritu, ng Diyos na buhay. Hindi sa mga tapyas ng bato, kundi sa mga tapyas ng pusong laman. Amen! Kita nyo? Hindi na nakasulat sa bato. Yung pinangangasiwaan ng mga apostol, hindi na nakasulat sa bato. Yung pinangangasiwaan nila, nakasulat na sa tapyas ng pusong laman. Meron pa bang ibang isinulat sa bato, kundi ang 10 utos? Therefore,
Yun yung lumang tipan, pinalitan ng Diyos sa Israel. Sinulat sa bato. O ano sabi? Anong katunayan? Pakinggan nyo sa 3:6 ng ikalawang Korinto. Na sa amin Nasa naman amin naman ay nagpapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan, hindi ng titik, kundi ng Espiritu. Sapagkat ang titik ay pumapatay, datapwat ang Espiritu ay nagbibigay ng buhay. Kaya nyo, iba! Alin ang bagong tipan? Ang bagong tipan ay ang tipan ng Espiritu, isinusulat sa puso. Alin ang lumang tipan? Yung nakasulat sa bato. Alin yung nakasulat sa bato? Ang 10 utos. Yung sabihin niya, ang isang bagong tipan, niluma niya ang 10. Okay kayo. Luma na 10. Niluma na una. Diba? James, Diba? Isipin nyo, Nakakyawa na mga si Bert. kapatid. Paano mo sasabihin? Paano mo sasabihin na yung bagong tipan ay dugo ni Kristo? Hindi. Ang nagpatibay ng bagong tipan ng kapangyarihan, yung dugo ni Kristo. Hindi yung dugo ni Kristo ang bagong tipan. Sapagkat yung bagong tipan, yun ang itinuturo ng mga apostol. Yun ang pinangangasiwaan. Yun ang akal ng bagong tipan. Yun ang pinangasiwaan nila. Ayon sa Espiritu yon. Alin ba yun? Sa 63 ng Juan. Ang Espiritu nga ang bumubuhay. Alin yun? Sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. Ayon, ang Espiritu na pinangasiwaan ng mga alagad, yon ang salita ni Kristo, hindi yung dugo. Hindi yung dugo. Ang pinangasiwa ng mga apostol na sabi niya 3:6, naging tagapangasiwa kami ng Espiritu, ng bagong tipan, hindi ng titik, kundi ng Espiritu. Yun yung mga salita ni Kristo. Sabi ni Kristo, salitang sinalita ko sa inyo, pawang Espiritu at pawang buhay. Yun na nga yung bagong tipan. Ano nasa bagong tipan? 10 utos ba nasa bagong tipan? Hindi. Ang nasa bagong tipan, pagsisisi, bautismo, pananampalataya, pagkakabag, pagkamaawain, hawang gawa. Ang dami-dami. Kung bibilangin, mahigit pa sa 100, hindi 10. Yan po ang dapat nating maintindihan. 10 seconds. Salamat po sa inyo. Maraming salamat. Salamat po sa mga kapatid na sa balista na narito ngayong gabi. Salamat. So, yun lang po mga kapatid, yun lang po mga kababayan sa ang ating natunghayan sa video na ito. So, therefore, ang Brother Eli nangangatwira na yung 10 utos is hindi na po yan ang dapat nating sundin kasi nga, kumbaga nga, sabi ko nga rin naman nung nakaraan, kung sa batas ayon or halimbawa sa ating batas dito sa lupa, ay mayroon ng revision or revised penal code. So, therefore, pinalawak ang kautusan. So, kumbaga naman dito sa ating pananampalataya, pagdating sa 10 utos, bagamat nandyan lang yan, hindi naman pwedeng itsapwera, pero yun po ay pinalawak din naman sa ikaliligtas ng tao. Yun na nga sinabi ni Brother Eli na pinagdiinan niya na sa 10 utos ay wala doon ang bautismo, wala doon ang bawal sa sigarilyo, sa shabu o ano pa niyang kabawalan dyan. Eh, siyempre sa 10 utos is totally 10 lang. Walang bautismo, eh paglagyan dyan, bawal ang mga bautismo kayo, eh 11 na yon. So therefore, sa side naman ng Sabadista or sa Seventh-day Adventist, nangangatwiran sila na ang 10 utos is talaga namang yun ay susundin pa. Pero ewan ko lang kung talagang nasusunod pa kasi isa sa mga utos dyan sa 10 utos na nakasulat is bawal ang gumawa ng anumang bagay sa araw ng Sabat. Yan. So, kung ano man ang inyong mga naunawaan sa ating pinalabas na bidyong ito mga kapatid, kayo na po ang bahalang humatol. Dahil may kanya-kanya tayong pananampalataya at pang-uunawa is kayo na po ang unang bahala diyang mag-comment sa baba or mag-click and subscribe,
share sa bidyong ito upang maipalaganap natin ang salita ng Panginoon. Mga kababayan, dinidire-diretso ko ang video upang inyo nilamang marinig na tuluyan kung ano ang napag-usapan. So muli ito po usaping pananampalataya or debate sa pagitan ng Seventh-day Adventist at sa MCGI. MCGI na noong mga panahong way back 1980s mas kilala sa pangalang Ang Dating Daan. Pero yung pagsabing Ang Dating Daan, yun po ay isang programa na pinakamahabang programa sa radyo at television at maging dito na po sa YouTube sa ating kapanahonan ito. At siyempre, ang kanilang katapat at ang kanilang katunggali sa pag-uusap na ito ay ang Seventh-day Adventist na pinangungunahan naman nila ni Caminong Pilmio at saka ni Bert Balinton at ang kanyang mga kasama. So yan na po mga kababayan, muli ito na po ang inyong lingkod ay magpapaalam na po si Felix Moore TV sa ating gagawing video nito. Sana po inyong nagugustuhan at siyempre mga kababayan, isa lang naman din ang aking maiwan dito sa ating ginagawang pag-vlog nito tungkol sa pananampalataya ay respeto lang po sa bawat isa. Kung ano man ang inyong pananampalataya, siyempre inyo yan. At kung ano inyong naunawaan ay siyempre inyo yan. Kasi pinagbigyan tayo at binigyan tayo ng unawa ng ating mahal na Panginoon upang tayo mag-isip kung ano ang tama at ang mali. Hanggang dito na lang mga kababayan. Shout out sa lahat ng mga Christian sa buong mundo. Yan. Hanggang dito na lang, magandang araw at bye-bye na po.